God bless you, Brother Job. Let us pray. Opo dakilan mo pagpala namin Diyos sa maraming salangit. Amin na makabait at pinakamamahal na Panginoong Isus muli sa maghapon ang aming marubdobo to sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba. Ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo, kalayaan na patuloy kaming nakakasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa unang yugton, manalagwaing nilang isan, ang mga patutuo, ang mga pagpupuri, ang mga awitin, ang mga awit, aming nadarama, ang pagkatamis na presensya, hanggang sa pagtatapat at muli aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati yung babang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghilyo ng Kaligtasan ng lahat aming maliibig na mga kapatiran, aming webcast viewers, sa pangkalahatang panalangin naming dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus, anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Ikaw, windang-windang na, minamahal. Hindi na tayo nagkasabay-sabay. Pumalakpak muna tayo ng sabay-sabay. At lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At medyo sintonado na po yung ating palakpak. Medyo mahaba na. Dahil 2:45 na po. Pero hindi po nagbabago ang ating pong talagang pagpupuri, pagpapasalamat, pagluluwalhati sa nag-iisang Diyos dahil siya'y mabuti. Amen. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluluwalhati, muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved, honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish, treasure the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kinabuting mga anak, mga po, mga manugang, good afternoon na po sa ating mga beloved workers, ating beloved elders. Kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At kayo po, minamahal, ay manatili, kumuha ng ballpen at papel sa ating live webcast viewers. Manatili kayo dahil hindi po ang kaligtasan nakukuha sa isang araw lamang. Amen. Amen. At hindi lamang minsan ninyong narinig ang Ibanghilyo, minsan kayo nakapanood ng mga gawain, kayo nandiyan sa mga sekta at denominasyon, tama na. Alam niyo, minamahal, kailangan nating pag-aralang mainam ang salita ng Diyos at kinakailangan po natin, maminamahal, na maunawaan ito dahil alam natin ito ay buhay. Amen. Amen. Sabi nga ng 1:1, maminamahal, in the beginning was the Word, world, and the world was with God, and the Word was God. Ito daw pong salita na ating pong pinakikinggan, ito daw po ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan, ito mismo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag nating baliwalain ito, lalo na tayo mga Kristiyano. Parang pangkaraniwan na lamang sa atin na kapag tayo dumadalo, para bang nasa eskwelahan tayo, nagpapacheck lang ng attendance. Hindi po ganun. Sa ating pong pananambahan, ipakita natin yung the best ng ating magagawa. The best na mayroon tayo na ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung anumang dala mong problema, mga suliranin, anuman ang iyong kahilingan, hindi po yan pababayaan na malapay. Pakikinggan po kayo. Pakikinggan po tayo ng ating buti, pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya wag nating baliwalain, maminamahal. Kumo, medyo kanina pa po, medyo matagal na. Inaabot na tayo ng 3:00. Eto na naman, makinig na naman tayo ng Ebanghilyo. Pero ito ating buhay. Amen. Ito ang ating
natutunan. Dati-rati nung dumating tayo, punong-puno tayo ng karamdaman. Pero wala na ngayon. Amen. Pinagaling na tayo. Anong pinagawa sa atin ng ating mahal na pastor? Mula nung ating makilala ang ministeryong ito, pagdating dito, natuto tayong manalangin. Amen. Natuto tayong magtaas ng kamay para talagang ibigay ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagbigay maminamahal ng pagpaparangal sa Diyos. Natuto kang pumuri, pumalakpak, sumayaw. Amen? Dahil dati-rati, nung dumating ka, may karamdaman ka, may problema ka. Ngayon, maminamahal, na pinagaling ka na, hindi mo na ba magagawa ito? Dati-rati maminamahal, doon sa Metro Manila, kapag may event tayo, inaabot tayo ng alas 6 ng gabi, ng linggo. Wala tayong reklamo. Amen? Amen? Bakit? Magrereklamo ka ba kung ang cancer ay gumaling? Amen? Magrereklamo ka ba na ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakakalakad? Amen? Lahat ng problema mo nalulutas? Kaya ito mo minamahal ang dapat pakatandaan ng bawat isa sa atin. Ang ating pong pagpaparito ay may purpose. Ang ating pong pagpaparito, minamahal, ay may layunin. Amen? Gusto nating suklian ang kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Wala tayong maigaganti. Wala tayong may pagmamalaki. Amen? Praise the Lord. Kaya sa hapong ito, asan na ba yung ating, mahina na yung ating mata, maminamahal. At lalakas yung light dito sa harapan. Kaya kailangan natin ng monitor dito. Ating pong pag-aralan sa hapong ito, minamalang patungkol po sa the three identical servant or steward of whom we will be likened. Kanino ba tayo mapapatulad? Tatlo daw pong identical servant o tatlong steward, tatlong klaseng Kristiyano. Ito po ang ating pag-uusapan. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 12, talatang 42 hanggang 48. Ano bang nangyari sa ating, anak? Aklat po ng Lucas. Kala ko ba'y bago yan? Kabanatang 12, Bagong sira? talatang 42 hanggang 48. Ito po ang nakasulat. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon, ng kanyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan. Mapalad ang laliping yaon, na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng gayon ang ginagawa niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung sabihin ng aliping yaon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon. At magpasimulang bubugin ang mga aliping lalaki at ang mga aliping babae, at kumain at uminom at maglasing. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay, at sa oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga ditapat. At yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Datapwat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At sino mang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At siya sino mang pinagkakatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingin sa kanya. Amen. Pagpalain po ng mahal Panginoon kanyang mga salita. Everybody shout, praise the Lord. How many times na ating narinig ito? Itong mensahe, maminamahal. Iba-ibang paksa, iba-ibang titulo, iba-ibang pag-aaral. Amen. Bakit? Dahil hindi tayo sabay-sabay na naligtas. Hindi tayo sabay-sabay na nakakaunawa nitong mga salitang ating binabalangkas. Amen. Amen. Tatlong identical steward, servant, or believers. Ang sabi rito, maminamahal, sa ating binasang talata, unang-una, yung faithful and wise servant. Ito po, maminamahal, ang sabi rito, mapalad na maratnan na pinag-igi ang kanyang paglilingkod. Dahil ipagkatiwala ang lahat ng mga pag-aari ng kanyang Panginoon. Amen. Yung ating binasa kanina, dito sa verses
42 up to 44. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi rito sa English, "And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household? So give them their portion of meat in due season. Blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth, I say unto you that he will make him ruler over all that he had." Ito, maminamahal. Ito ang isang klaseng mananampalataya na atin pong talagang tatalakayin, na mainam, intindihin. Ito na yung mga Kristiyano maminamahal na kahit umangan pa ng bomba, tulad ng inyong narinig kanina, pinagtatawanan diyan sa mga checkpoint. Dahil sinasabihan ng kanilang, sinasabihan ng mga nagbabantay ng mga sundalo, tulog na ang inyong Diyos. Bakit saan kayo pupunta? Ang sabi ng ating minamahal na mga kapatid na ito, kailanman hindi natutulog ang aming Diyos. Kung hindi kami paroroon sa aming gawain, sinong mananalangin sa inyo? Sinong pipigil nitong COVID-19 na ito? Ay talagang mga matatapang na Kristiyano. Amen. Ipinaglalaban ang kanilang mga pananampalataya. Amen. Amen. Naalala ko yung isang kapatiran natin. Hallelujah. Isang worker. Ang sabi ng tatay niya, pag ikaw ay talagang tutuloy na isuko ang iyong buhay para maging worker ng Jesus Miracle Crusade, mamamatay ka, tatagain kita, pipinupinuhin kita. Hindi po nagalintana yung ating mahal na kapatid na ito. Dahil ang kanyang panawagan, tinawag siya para maging manggagawa. Pumasok talaga siya ng pagiging manggagawa. Nung siya'y umuwi, maminamahal, nakaabang ang kanyang tatay. Pagdating niya, pagpasok pa lamang sa kanyang tahanan, tinagpas na kagad ng itak. Talagang pinagtatagpas, maminamahal. Talagang tinaga ng tinaga. Ngunit ang ating minamahal na kapatid, sigaw lang ng sigaw, "Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord!" Puro na sugat ang kanyang katawan, maminamahal. Hanggang nakita na lang niya, ang kanyang katawan nandun na sa kabaong. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon nung siya'y dumating sa langit, "Anak, hindi pa tapos ang iyong misyon. Bumalik ka sa lupa, ipakita mo ang iyong tatay na mali. Ipakita mo na talagang iyong pananampalatayang kinalalagyan ay tama." Nagulat, maminamahal, 3 araw nang nakaburol, bumangon yung patay. Ang sabi, maminamahal, hallelujah ng lahat, anong nangyari? Bakit bumangon yung patay? Pati yung kanyang tatay na bigla, maminamahal, yung mga taga-taga lahat, biglang nag-help. Yan ay pinatunayan, maminamahal, hallelujah, na ikaw ay lumalaban sa iyong pananampalataya. Totoong nangyayari, aming mga nakakasama na mga manggagawa. Lately, nung late 1980s, maminamahal, Mr. Imelda Umyalda, grabe, hindi na isinuko ang kanyang pananampalataya. Maraming mga Kristiyano ngayon, binabantaan lang, wala kang mana. Kanang kanyang asawa, hihiwalayan kita, mga anak, itatakwil kita. Lahat sinasabi sa atin. Pero kung maninindigan ka, dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang hinahanap ng mga Kristiyano, maminamahal, kahit ano pang sabihin ng mga mahal mo sa buhay. Hallelujah! Mga kapitbahay na sinasabing, ikaw na naman ay mag-ati ng kasal. Tumatayo ka sa iyong pananampalataya, pinakita mo sa kanila, nakita nila. Hallelujah, mga kababayan ninyo. Mayroong 4, hallelujah, na sabay-sabay na nagka-COVID. Yung 3 lahat patay. Yung ating mahal na kapatid na kanilang talagang pinagwiwikaan, ni pinaglaban ang kanyang pananampalataya. Tumayo hanggang ngayon. Narito kasama natin. Bakit, maminamahal? Napatunayan ng ating mahal na Panginoon. Ito ang sinabi ng unang klaseng mga Kristiyano. Hindi i-give up ang kanilang pananampalataya kahit anong mangyari. Kahit pinagtatawanan, sa hirap at ginawa, kumukulo. Hallelujah, ang mga rumaragasa ng mga volcanic, yung galing sa bulkan, maminamahal. Talagang grabe nung rumaragasa, yung pinatubo, yung ating mga kapatiran sa dako ng Pampanga, walang katakot-takot. Talagang kanilang sinusuong,
pumupunta sila sa ating gawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumadalo sila. Walang alintana na kahit sila'y napapasok doon sa talagang kumukulo na lahar, dumadalo sila, dumadalo tayo. Ito daw ang klase ng mga mananampalataya, maminamahal. Hallelujah! Na dapat tularan, dapat nating malaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang pangalawa, ang sabi rito, this servant say in his heart, my Lord delayeth his coming. Dito sa versikulo 45 at 46, atin pong basahin ang sabi rito, but and if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the maidservants, the maidens, and to eat and drink, and to be drunken, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at a time when he is not aware, and will cut him in asunder, and will appoint him his portion with unbelievers. Ito maminamahal. Ito yung mga Kristiyanong walang pakialam. Ito yung mga Kristiyanong maminamahal na talagang hit and miss. Ito yung mga Kristiyanong maminamahal, makikita mo, ang tagal lang sinabi nilang magbabalik na ang Diyos, bakit hindi pa? Ang tagal lang sinasabi nila pagpapalain ako dahil ako'y nagtatapat, hindi naman. Ang tanong doon, totoo ba talagang pagtatapat? Baka naman naging matapat ka lang dahil nung marinig mo yung pagtatapat, magbibigay ng 200. Maliit lang to, 200. Pero ang hawak mo palang pera, 10,000. 200 lang ang binibigay mo. Asan ang katapatan? Ito yung mga Kristiyano maminamahal. Another group of Christian. Pangalawang Kristiyano maminamahal na tinutukoy na ang sabi rito maminamahal, nagsasalita sila, matagal pang pagbabalik ng mga Panginoon. Babalik muna tayo sa iinom-inom, kain ng kain, at kung anong gusto ng ating katawan, sunod-sunuran. Amen. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, itong mga Kristiyanong ito, ang nakakatakot, maminamahal, dahil sila'y umaasa na sila din naman ay maliligtas. Yung mga dumadalo lang ng linggo, ayaw dumalo ng Miyerkules, ayaw magpuyat. Amen. Amen. Tayo ang kasama ditong tinuturing. Hindi naman totoo yan na magbabalik ng madaling araw, magbabalik ng hating gabi, magbabalik ng gabi. Magandang, masarap matulog. Yung ating mga live webcast viewers na talagang ating inaanyayahan, mga kapatiran na makikita pa natin, nagko-comment-comment sila. Hindi namin kailangan ang comment ninyo. Ang kailangan ng Diyos ay kayo na pumarito sa gawain ng mga Panginoon. Hindi kayo manunood lang diyan sa ating live webcast. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Kasama na ba sa attendance yan? Na makikita namin yung mga pangalan ninyo nagko-comment tayo? Hindi po. Ang kailangan ng ating mahal na Panginoon dito ay body, katawan natin. Present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, ang mga Kristiyano daw ito nagsasalita, luluwat pa, magtatagal pa ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Itong mga Kristiyanong ito, yung mga Kristiyano, mga abusado. Amen. Mga abusado na kahit magpapastingin, ayaw magpasting. Uminom, kumain, maglasing. Amen. Amen. Nakakatakot dahil ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y babaakin at isama sa mga hindi mananampalataya. Isasama ka raw doon sa mga unbelievers. So wag mong sabihin yung mga turo, maminamala, once you're saved forever. That's not true. Hindi yan totoo. Amen. Totoo po, naligtas na tayo dahil tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Diyos at Hari ng ating buhay. Ang sabi po ng Pilipos 2:12, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig dahil ito po ang pruiba at ebidensya na ikaw nga ay tagalangit na. Amen.
Pero ikaw na umaayaw, ikaw na akala mo isigulaki ang buhay mo, Kristiyano kang naturingan, amen, abay, questionable ang buhay mo, kapatid. Amen. Amen. Linggo ka lang makikita ng mahal na Panginoon. Mayroon tayong mga principal teachers dito. May mga teachers tayo. Kayo, papayag ba kayo inyong estudyante, isang beses lang dadalo sa isang linggo? Lunes lang? Sa ating pagdalo, linggo lang? Ipapayag ba kayo? Ipapasa ba ninyo yan? Hindi ninyo ipapasa yan. Yan ay teacher lang. Teacher kayo. Talagang ang inyong estudyante ay inyong pinangalagaan para makapasa, para matuto. Ano pa tayo, Kristiyano? Ang ating patutunguhan, hindi lugar na basta-basta. Ang ating tutunguhan, langit na inihanda ng ating Diyos. Amen? Ang iyong lalakaran, ginto. Ang lahat ng nakapalibot ng iyong tahanan, puro diamante. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit marami mga Kristiyano ngayon, maminamahal, na parang isigulaki? Dahil maluwat pa. Maluwat pa daw, matagal pa. Magbabalik, matagal pa. Ngayon nga, hindi natin alam Tingnan niyo po, yung mga family name ng lahat ng mga mayors, governors, lahat ng mga nakasama natin dito, puro na inchik Mukha yata ng Pilipinas, si inchik nang nagmamayari Kaya pala, lalagyan na tayo ng plug ng inchik. Amen? Amen? Hindi kayo na-aalarma dyan? Hindi tayo natatakot dyan? Dapat maalarma ang mga Kristiyano. Dapat ang maghahari dito ay mga Kristiyano. Bakit na-infiltrate na tayo ng mga dayuhan? Hindi natin alam. Pati lahat ating gobyerno, na-infiltrate na tayo. Ang daming mga inasikaso. Inano ngayon, yung identity nila, baka kasama tayo ngayon. Dito sa pangalawang identity na tinutukoy sa banal na kasulatan. Kristiyano-kristyanuhang hindi naman totoong Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung totoo kang Kristiyano, kahit umangan ka pa ng kanyon, kahit may nuclear pa na uumang sa'yo, walang makakatakot sa'yo. Talagang paparito ka. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Pumarito ka tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Lahat ng iyong natutunang ipinangaral ay gagawin mo dahil mahal na mahal mo ang iyong kaligtasan. At lalong-lalo na mahal mo ang Diyos na nagligtas sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Dahil kung tayo lamang ay mga Kristiyano, servant, steward lamang, hallelujah, na tila baga maminamahal, alanganin, na sasabihin lang natin magtatagal pa ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Marami mga Kristiyanong ganito. Kaya nga hindi pa seryoso talaga ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maminamahal, kaming nauna sa inyo. Inuban na kami. Dito na kami nagkaanak, dito na kami nagkaasawa, nagkaapo. Ngayon, talagang senior citizen na kami. Tapos sasabihin ninyo, magtatagal pa, magluluwat pa. Paano? Ang sabi ng banal na kasulatan, paano kung biglang magbabalik? Sinabi ng ating nabasa kanina, maminamahal. Ang sabi rito, hallelujah, and that servant, sa 46, ang sabi rito, and the Lord of that servant come in a day when he looketh not for him, and an hour when he is not aware, and will cut him in asunder, and will appoint him in the portion with the unbelievers. Sa Tagalog nito, sa 46, kindly. Paano maminamahal? Sa Tagalog, pakibasa sa Tagalog. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay San Lucas, ang kabanata po'y 12 at ang talata po'y 43. Ito pong sinasabi. 46. 46. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay. Tingnan niyo po At sa oras na Sandali hindi lang niya... po. Sandali lang, Brother GR. Ang Panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay. Tuloy. Amen, praise the Lord. At sa oras na hindi niya nalalaman. At sa oras na hindi niya nalalaman. Tuloy. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga di tapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Darating daw ang mahal na Panginoon sa hindi mo inaasahan.
Dahil sinabi mo magluluwat pa eh, magtatagal pa eh. Amen? Kaya banjing-banjing muna. Amen? Dito muna, sasama-sama sa mga barkada. Inom-inom muna tayo. Araw ng Miyerkules, imbis dadalo, punta muna tayo sa malls. Biyernes, imbis maghanda para sa overnight, ligo muna tayo sa mga beaches. Total, matagal pa naman. Hindi dadalo. Pupunta sa mga kalayawan kaysa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, itong mga Kristiyanong ito ang hindi nagbabantay ng kanilang mga sarili, magbabalik ang Diyos. At kapag hindi sila handa, hindi sila karapat-dapat sumalubong sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kala natin maminamahal, okay lang, no? Mag-ingat tayo sa ating mga binibitawang mga salita. Mag-ingat po tayo sa ating mga reaksyon at mga ginagawa sa kasalukuyan. Binabantayan tayo ng dyablo. Ang dyablo ay talagang kumikilos na, hindi lang 24/7. Bawat minuto, bawat oras, bawat segundo, ikaw ang binabantayan ng demonyo. Then alam niya, aagawin ka niya sa kamay ng mahal na Panginoon. Pero ang mga mangangaral, sa abot ng aming makakaya tuwing Miyerkules at Biyernes at Linggo, maririnig ninyo, palagi namin kayong ini-encourage na ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan. Ayaw nating magiging dito sa pangalawang identity, dito sa pangalawang klase ng mga Kristiyano. At akala natin, yan lang, itong pangatlo. Ang sabi rito, ang pangatlong klaseng Kristiyano, ang sabi rito, a servant which knew his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will. Ito yung sinasabi ng versikulo 47. Hindi naghahanda, hindi ipinagtrabaho ang kanyang kaligtasan. Ang sabi rito, papaluin ng marami. You will be beaten with more stripes, many stripes. Ang sabi rito, mabuti kung papaluin pa, kung wala ng palo. Kung hindi na papaluin, ibig sabihin, ibinibigay na sa kalaban ng Diyos. Di natin alam. Kasi pagdating natin dito sa linggo, para tayo naghihila ng kadina, gusto nating maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon, hindi na natin mararamdaman. Bakit? Ikaw, kapatid, ang nagiging sanhi, dahil ang isip mo, ang puso mo, napakalayo na sa mahal na Panginoon. Pagdating dito, kung nakikiisa ka, palagi kang narito tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes. Hindi lang linggo, palagi kang nandito. Updated ka palagi. Ano nang nangyayari sa ating mundong ginagalawan, sa ating pagiging tunay na Kristiyano? Hindi ka manlalamig. Hindi ka kasama doon sa maghihila pababa sa mga Kristiyano. Kaya nakikita ninyo, portion. Dito may napupuspos, dito may napupuspos. Doon wala. Diyan mayroon, doon wala. Talagang akala mo, portion by portion lang ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil may mga Kristiyano, maminamahal na nag-aakalang sila'y Kristiyano. Pero sila pala dito sa pangatlo na klase. Kaya nga ang sabi ko rito, maminamahal, saan ba tayo napapabilang? Amen. Of whom we will be likened. Saan ba tayo napapabilang? Dito sa pangalawa o sa pangatlo? O doon sa unahan? Dapat maminamahal, malalaman mo. At mayroon pang ang mga Kristiyano maminamahal sa kasalukuyan na nakapagtataka. Akala natin Kristiyano. Akala natin kasama natin. Pero kung ano-anong mga binibitawang mga salita, mga paninira. Kristiyano ka bang totoo na sisirain mo ang iyong kapwa Kristiyano? Bilang mga ngaral, bilang mga manggagawa, bilang elders of the church, mga awit, mga manunugtog, mayroon pong tinatawag tayo maminamahal na mga pangangasiwa. Sino nagbigay sa atin ng authority, ng otoridad na tayo tumayo para mag-preach, para tumayo, para umawit, para tumayo, para tumugtog? Mayroon pong nagbibigay dyan ng authority. Pag wala, at ikaw lamang, abay bugos ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi pwede maminamahal, akala mo. Sa ngayon, sabi nga natin, beloved ordained preacher nanding manalang, dala-dala ka ng Biblia, tapos ordained preacher ka na, manggagawa ka na, o mananampalataya ka na. Hindi po. Kinakailangan, mayroon tayong tamang pamamaraan. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na preacher's meeting, annual, taon-taon, para magkakatipon lahat kung ano pong mga dapat isasagawa sa kanyang iglesia.
Ito pa yung ibang mga Kristiyano na humahalo. Mga Kristiyano daw na sila, pero walang ibang ginawa kundi manira, gagawa ng kasiraan, pagkatapos maminamahal, tatayo. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan para tumayo? Sino nagbigay sa iyo ng karapatan para umawit? Sino nagbigay sa iyo ng karapatan para tumugtog? Dapat malaman mo yan. Sa iyong pinanggalingan, sa iyong paruruunan, dahil kasama po yan. Mayroon pong SOP ang banal na iglesyang ito. Hindi ka ipinanganak sa buho lamang na ikaw ay tatayo para mangaral. Ikaw ay tatayo para umawit. Ikaw ay tutugtog ng instrumento para maging instrumentalist ka. Eh baka mga bugos kayo, mga bugos ito. Nakakahiya ito sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan malaman natin. Kaya maminamahal, pakiusap natin, dapat alamin nating mainam ang salita ng Diyos. Study the Word of God. Hallelujah! Pag-aralan ang salita ng Diyos na ito ba maminamahal ay angkop, ito ba ay tama, ito ba ay talagang nararapat, ito bang ating mga sinasagawang ito ba'y nasa banal na kasulatan? Baka maminamahal nagsasagawa tayo, tumatayo tayo. Kaya sabi ng Apostol Pablo, hindi ko gusto na ako'y nangangaral na baka sa aking pangangaral ako'y mahusgahan at ako'y maiiwan patuloy sa rapture. Maiiwan patuloy sa pagdagit ng mga banal. Kailangan alamin natin lahat ito. Ayusin natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mika 6:8. Pakibasa po, Mika. Dito po sa aklat ni Mika, ang kabanata po ay 6 at ang talata po ay 8. Ito po sinasabi, Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He hath showed thee, O man. Yung awitin na yan, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, alam natin kung ano ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Lumakad ka, sabi nyo, do justly. The requirements is to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. Asan yung humbleness? Puro yabang, puro taas noo. Wala namang ipagyabang, wala namang ipagmamalaki. Yung ating napakinggang mensahe last overnight, sino tayo? Last Wednesday, last Sunday. Ano bang mga mensahe yan? Hindi ba yan tumitimo sa ating puso? Sa ating mga isipan? Anong klase lang tao tayo? Kung Kristiyano kang totoo, ang sabi ng ating mga nabasang talata, maminamahal. Hallelujah! Bagamat si Noah nangangaral ng 120 years, grabing pangangaral, hanggang siya'y inutusan gumawa ng arka. Ilan lang ang nakumberte ni Noah? Ang kanyang 3 anak, ang mga asawa noon, si Noah at ang kanyang asawa, 8 lang sila. Si Abraham, nangaral, inayos ang pangangaral, hanggang ang kanyang pamangkin na si Lot, nakipagbargain sa mahal na Panginoon. Ang sabi ni Amang Abraham, dahil doon sa kinalalagyan na lugar ni Lot, maminamahal na Sodom at Gomorrah. Naggalit na ang mahal na Panginoon dahil sa grabe na kasalanan. Ang mga tumboy nagkasama sa mga tumboy, ang mga bakla, nakipagsama sa bakla. Grabe na ang karumihan. Sabi ng mahal na Panginoon, gugunawin niya ang Sodom at Gomorrah. Nakipagbargain si Abraham. Ang sabi ni Abraham, minamahal, mahal na Panginoon, puksain mo ba ang Sodom at Gomorrah kung mayroong 50 mananampalataya? Sabi ng mahal na Panginoon, hindi. Kung 30, sabi ng mahal na Panginoon, hindi. Kung 20, sabi ng mahal na Panginoon, kahit sa 20, hindi ko pupuksain. Nung tiningnan ng mahal na Panginoon, sino lang ang karapat-dapat? Si Lot lang ang asawa at ang kanyang 2 anak na babae. Ang masaklap, hindi umabot ng 10. Dahil kahuli-ulihan talaga, 10. Kahit 10 daw, hindi gugunawin ng mahal na Panginoon. Ang nakita, 4 lang. Sa 4, lumingon pa yung asawa ni Lot. Napakaganda talaga ng sanlibutan na dapat lingunin ng mga Kristiyano.
Hindi na tayo taga-lupa, hindi na tayo taga-mundo. Tayo'y taga-langit na. Huwag na nating lingunin ang mga bagay na nandito sa ibabaw ng lupang ito. Kung ano man tayo ngayon, may trabaho man tayo, may negosyo, may hanap buhay, para tayo mabuhay. Nagninegosyo na lamang tayo, naghanap buhay na lamang tayo, tayo nangingimpliw na lamang. Pero ang ating inaantay na binibigyan natin ng kahalagahan ay ang pagtunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, tayo akyat sa langit. Sasalubong tayo sa ating Malapanginoon para magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Malapanginoon. Amen? Amen? Anong saysay ng mundong ating ginagalawan? Magiging impyerno ito. Gagawing impyerno ito. Magiging impyerno. Mamahalin mo? Tayo mga manlalakbay. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan, strive to enter in the narrow gate, for wide is the gate to destruction. Magpupumilit, pumasok sa makipot na daan. Makipot ang daan dahil ngayon lang nagre-repair tayo dito. Tingnan niyo po. Na-disgrasya na yung kotse ni Divine. Sumabog yung isang gulong. Tumama diyan sa mga umuusli na bakal. Dahil makipot yung daan patungong pastoral. Amen. Dahil ginagawa. Amen. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Makipot ang daan patungo sa langit. Kaya maminamahal, ayaw nila. Ayaw ng karamihan ng mahigpit. Gusto nila maluwag. Ayaw nilang sila'y pakialaman. Ano ba talagang gusto natin? Langit o impyerno? Mahigpit ang patungong langit dahil gusto nating makatiyak at tayo talaga'y sasalain ng sasalain kung karapat-dapat ba tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Dahil yung tubos sa atin, dugo niyang banal, pinaagos na dun sa krus ng Kalbaryo upang matubos ka sa karamdaman mo, sa problema mo, sa iyong pagkatao kung sino ka. Kaya ngayon ikaw ay nagiging bago ng nilalang. Pag bago ng nilalang, iwanan mo na ang lahat sa iyong likuran. Talagang ipakita mo nang ikay nagbago. Hindi ka na tsismoso, hindi ka na tsismosa, hindi ka na maritis, hindi ka na buyabonda. Amen. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pag-ibasa po ang Lucas 13:24 at Matthew 7:13 hanggang 14. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni San Lucas kapitulo 13, ang bersikulo po ay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Matthew 7:13 up to 14, kindly. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo 7:13-14, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakasusumpong noon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You can just imagine, maminamahal. After umakyat sa langit ang mahal na Panginoon, ilan lang ang dinatnan sa upper room na pinangakuan ng mahal na Panginoon. Sabi niya, ang dami naligtas, ang dami nakakita. Mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad. Ang dami during there is Jesus mission nung siya nasa lupa. Pero ilan lang ang naabutan doon sa upper room? 120 lang. Nagsusumiksik doon si Mama Mary, na ngayon sinasamba pa ng tao. Milyon-milyon ang sumasamba kay Mama Mary. Pero si Mama Mary nagsumiksik doon sa 120 souls upang angkinin, tanggapin ang Espiritu Santo na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ating babantayan itong mga figure na ito, iilan lang talaga kung hindi ka magsumikap na pumasok sa makipot na daan. Kung hindi ka magsumikap na dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, pakinggan mo at gawin yung mga inutos ng ating mahal na Panginoon. Paano ka akyat sa langit? Paano ka makasumpong ng biyaya sa ating mahal na Panginoon? 120 souls lang. Nasa Acts chapter 20, verse 1 up to 10. Basahin ninyo yan sa upper room.
120 lang po ang dinatnan ng Holy Ghost. Sila lang po ang napupuspos ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Ang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya kahit ang layo ng ating pinanggagalingan, malalayo tayo, pinupuntahan natin ang Jesus Miracle Crusade dahil puspos tayo palagi ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Amen. Amen. Grabe, maminamahal. Kaya nga, lagi naming challenge, lahat ng tumatayo dito. Sinong masumpungan na makapagpapatuloy? Sino ang makapagpapatuloy? Sinong masusumpungan na ipagtrabaho nila ang kanilang mga kaligtasan? Iwan kong questionan sa inyong mga puso, inyong mga isipan, mga minamahal ko. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang po ngayong linggong ito. Ngayon bang lingkod since 1986 up to the present. May mga ups and downs, may mga pagsubok dumarating, may mga problemang dumarating. Pero yet, kung hindi tayo aahon, hindi tayo kikilos, hindi tayo tatayo, hindi tayo magpatuloy, hindi tayo talagang ipaglaban ang ating pananampalataya, malulugmok ka, mawawala ka. Sinong malulugi? Ikaw rin lang. Kaya wala tayong ibang patutunguhan. Alam na natin ang katotohanan. Alam na natin kung saan tayo. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay katotohanan. Ito po ay katotohanan. Ang ating mga pinapangaral dito ay katotohanan. Wala na tayong ibang pupuntahan pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, last verse. Dito po sa aklat ng unang Pedro. O ulang Timoteo 2, kabanatang 1 hanggang 3. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Timoteo, sa kabanata po ay 2, sa talatay 1 hanggang 3. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat na nangasa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in the authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Tingnan niyo po, mga minamahal. Itong mga talatang ito. Kaya sabi ko nga kanina pa, mapalad tayo, tinuruan tayo ng tama. Kung hindi tayo naninindigan, hanggang ngayon, mayroon na namang parating. Pangalawang ikot ng kagaya ng COVID. Pero ako'y naniniwala na bago dumating yan, rapture will take place. Bakit? Dahil kapag pairal na nila yan, doon na magsisimula yung tatakan ng 666. Nakakatakot na. Ito na ang high time na dapat magising ang mga Kristiyano. Asan ka ba talaga dito? Dito sa ating pinag-aralan, saan ka ba? Doon ka ba sa una? Sa pangalawa o pangatlo? Doon ka ba, maminamahal, sa faithful and wise servant? O dito ka sa servant, maminamahal, na sabi mo, magdi-delay pa, matagal pa ang pagbabalik naman ng Panginoon? O dito ka ba sa mga Kristiyano na nagsasabi, maminamahal, hallelujah, na hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi nagbabantay, hindi nagpiprepare na kanyang sarili, na maaring pagtunog ng trumpeta, you caught unaware. Naiwan ka sa rapture of the church. Kaya huwag kang magbibiro sa iyong kaligtasan. Huwag tayong magbibiro sa ating mga kaligtasan. Mahal na mahal namin kayo. Mahal na mahal tayo ng ating dearly beloved pastor, ng mga beloved babies, ng ating dearly beloved assistant pastor, na sa piling na ng ating mahal na Panginoon. Ayaw na tayo may malagasan pa.
Gusto niya tayong lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya manatili at manatili, magpatuloy at magpatuloy, ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Awitan natin ang ating pinangmamahal na Panginoon. Praise God. Maker of this heart of mine, you know me very well. You understand my deepest part more than I know myself. So when I face the darkness, when I need to find my way, I'll trust in you, Shepherd of my heart, Keeper of this heart of mine. Your patience has no end. You love me back into your arms time and time again. So if I start to wonder, like a lamb that's gone astray, I'll trust in you, Shepherd of my heart. You're the bacon in my night. You're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can know your loving ways. So let the cold winds blow and let the storms rage all around. I'll trust in you, Shepherd of my heart. Giver of this life in me, you're what I'm living for. For all my deepest gratitude, you have loved me even more. So I walk through the valleys, listening for my Master's call. I'll trust in you, Shepherd of my heart. You're the bacon in my night. You're the sunlight of my days. I can rest within your arms. I can know your loving ways. So I walk through the valleys, listening for the Master's call. I'll trust in you, Shepherd of my heart. Diyos aking manlilikha, kilala mo ako. Damdamin ko'y batid mo rin, higit sa alam ko. Kapag may kadiliman, ang tiwala ko'y sa'yo. Ikaw na siya, pasto ng puso ko. O Jesus, lagi na lang handa kang magtiis. Kahit ako'y nagkasala, ako'y mahal pa rin. Katulad ko ay tupa na laging naliligaw. Hinanap mo, pasto ng puso ko. Sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw. Ang naging kanlungan ko, yakap ng pag-ibig mo. Kaya humangin man, kahit na bumabagyo, ako'y sa'yo
pastol ng puso ko. Buhay mo'y inalay mo, ikaw ang buhay ko. Sa bawat pasasalamat ko, lalong inibig mo. Kaya't sa araw-araw, lagi kang pakikinggan. Ang tawag mo, pastol ng puso ko. Hallelujah! At sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw, ang naging kanlungan ko, yakap ng pag-ibig ko. At kaya't sa araw-araw, lagi kong pakikinggan. Ang tawag ko, pastol ng puso ko. Maminamahal, hallelujah. Gaano tayo kamapalan. Kailanman, hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos sa ating pinaglilingkuran. Sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga problema, sa oras ng mga suliranin, sa oras na ikaw inanap sa bingkita ng pagkaalinlangan. Andiyan ang ating walang Panginoon upang alalayan ka. Alalayan ako, alalayan tayo. Ano bang may gaganti natin sa ating Diyos? Hindi pa ba sapat na pinaghimalaan ka? Hindi pa ba sapat na pinaghimalaan tayo, mga minamahal? Hindi pa sapat na binago ang ating buhay? Nakita natin ang mga himala. 5,000 ang pinapakain, maliban pa sa mga bata at babae. Nakita nilang mga himala, kumain sila sa 2 tinapay, 2 isda, 5 tinapay. Grabing himala. Pero ilan ang nakita sa apirong? 120 souls. Ang tanong dito, maminamahal, matatanganan kaya natin? Makapanatili kaya tayo hanggang sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon? Ang kanyang hinahanap ay yung pinakaunang tinatalakay ng ating pinag-aaralan. Ang mga Kristiyanong matalino, ang mga Kristiyanong ipinagtrabaho, ipinaglaban ang kanilang mga kaligtasan sa hirap at ginhawa, hindi susuko, magpatuloy, ipagpatuloy, magpakalakas, dahil ang Diyos ang ating kalakasan, ang ating pastol, ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw, ang kantungan ko, yakap ng pag-ibig mo. Kaya at kahit na bumabagyo, ikaw siyang pastol ng puso ko. Sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw. Hallelujah! Thank you so much, Brother Jesus! Yakap ng ibig mo. Kaya sa araw, ikaw siya, pastol ng puso. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Sanay tayo ang nagpapasa ng mga krus na napakabigat na yan upang ating mabayaran ang ating mga kasalanan. Pero ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, lumikha sa atin, bumaba doon sa pasabsaban,
nagiging bata, isinilang, naghirap, hanggang ipinangaral ang mabuting balita, pinasan pa ang krus, ating mga kasalanan, doon sa Kalbaryo upang tayo'y matubos. Anong ating maigaganti, maminamahal? Kristiyanong maturingan, Kristiyanong totoo, Kristiyanong may Kristo sa puso, puspos palagi ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dapat makikilala tayo sa mga nakikita ng ating mga kapwa-tao. Makikita nilang ikaw ay talagang identified na tunay na Kristiyano. Sa gawa, sa isip, sa salita, sa pamimihis, mangingibabaw ka, mangingibabaw tayo. Hindi nagkamali ang malapan pumili ng totoong pastor para tayo alagaan. Ating dearly beloved evangelist. Ang kanyang mga turo na kailanman hindi nasayang. Ang mga naunang mga Kristiyano nagpapahalaga, pinagpala na. Gusto mong tuloy-tuloy ang mga pagpapala, paminamahal? Gusto nating tuloy-tuloy ang mga pagpapala? Magkaroon na tayo ng tunay na takot sa mga Panginoon. Yung masikap, mainit na paglilingkod, hindi tumitingin sa tao, hindi tumitingin kanino man. Si Kristo lamang tinitingnan. Ang mga aral na mga ipinapangaral sa atin, hindi yung mga mangangaral ang magaling. Ang Diyos ang magaling dahil siyang gumamit ng mga mangangaral para ipangaral ang mga pangangaral na yan. Pakaisipin natin lahat. Yan ang kailangan ng ating mahal na Panginoon. Kristiyanong tunay. Hindi unyango, hindi octopus. Napaiba-iba ang kulay. Kristiyanong talagang tumatayo sa kanyang kinatatayuan. Barilin mo man, sagasaan mo man ang pison, makikita yung pagiging tunay na Kristiyano, talisay na Kristiyano, purong-purong Kristiyano. Hindi ipagpapalit ang kanilang pagiging tunay na Kristiyano sa anumang bagay. Kaya sa hapong ito, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga Facebook at YouTube, sa ating mga beloved visitors, napakapalad ninyo. Narito kayo sa tunay na gawain, tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ang kaligtasan na dapat mong malaman. Kung wala sa iglesia mong kinalalagyan ng 4 na reglamento ng kaligtasan, pumunta ka na dito sa Jesus Miracle Crusade. Dito masumpungan yan. Unang-unay pananampalataya. Pangalaway, pagsisisi. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Pag nandyan yung 4 na yan, sa iglesia mong kinalalagyan, totoong iglesia yan. Dahil sabi ng ating napag-aralan, maminamahal, di tayo mga unyango, totoong mga Kristiyano, totoong iglesia, ang ating Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hindi Diyos-Diyusan, hindi batot, simento. Hindi mga ina nyo ang larawan. Diyos na Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi ng Hebrew chapter 11 verse 6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Ang pananampalataya sa versikulo 1 ay mga kapanatagan ng mga bagay hindi nakikita, pinaniniwalaan. Makikita mo sa iyong pagsunod na ikaw mismo nagbago. Amen? Ang mga karamdaman mo pinagaling. Pagiging bisyoso mo, pagka-drug addict mo, inalis ng mahal na Panginoon. Amen? Pagkasalbahe mo, naging matuwid, maayos kang Kristiyano. Yan ang tunay na Kristiyano. Yan ay pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pagsisihan mong kasalanan mo, iwanan mong mga kasalanan mo, dahil gusto ng mahal na Panginoon ikay baguhin. Sinabi ng banal na kasulatan, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pangatlo, ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung ang bautismo mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, maling bautismo yan. Ang bautismong tama ay bautismo sa pangalan ni Jesucristo
sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Kaya pumarito kayo. Sumunod kayo sa panalangin namin panggitin. Dahil yung pang-apat, Diyos na ang gagawa. Itaas ang kanang kamay. Tandaan ninyong pagsuko, ipikit ang mga mata. Sumunod sa panalangin ang babanggitin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maging ating mga beloved visitors na narito, paki-assist na lang sila. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Gusto ko maging genuine na Kristiyano, matalinong Kristiyano, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ako'y naniniwala, narito ako makasalanan, mahal na Panginoong Jesus. Inaamin ko na ako'y nagkakamali, nagkakasala, at makasalanang tao. Kaya sinusuko ko ang aking sarili, ang aking buhay sa iyo. Sa hapong ito, kinikilala kitang Diyos at tinatanggap pa na aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, gawin pong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen, amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, nanonood man sa aming webcast live, at dito sa aming kapatid, kahabagan mo sila, patawarin sa kanilang mga kasalanan, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta or ni beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, isulat ang kanilang pangalan sa aklatang buhay at sa kalangitan, kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang iniyang lahat. Amen, amen. Tuloy-tuloy na tayo, maminamahal, sa ating mga pangailangan. Ang sabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Yung ating binasang huling talata kanina, ipaabot ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Mayroon siyang tainga na nakikinig. Mayroon siyang mata na nakikita ka. Mayroon siyang kamay na kayang abutin ang iyong pangailangan. Sa hapong ito, ipikit ang iyong mga mata. Hingiin ninyo ang inyong dapat hingiin. Ang Diyos ay naghihintay. Ibuka ang inyong mga bibig sa inyong mga pangailangan. Kagalingan man inyong makaramdaman sa pangalan ni Jesus. Yes, by there is Heavenly Father in heaven, by there is Jesus. Hallelujah. Lahat ng mga kapatid namin, anumang mga kahilingan, mayroon sila. Hallelujah, lalo na ang mga lalamig na lulupaypay, palitan mo na ng kainitan sa ilang paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Gusto namin maging matalino. Hallelujah, tunay na Kristiyano. Hallelujah, nag-asam ng kaligtasan at buhay na walang aming makamtan. Kahabagan mo po ang mga anak na ito, mahal na Panginoon. Lutasin mo ang mga problema sa pananalapi. Hallelujah, problema sa kalusugan. Anumang mga karamdaman mayroon sila. Hallelujah, ang mga bakla, mga tumboy, hallelujah, ipaguhin mo. Mahal na Jesus, hallelujah. Demons of incurable sicknesses, diseases, through first prayer of Pastor Wildy Estrada Almeida, we bind you, Satan. Demons of cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, pagiging addict, hallelujah, sa marijuana, hallelujah, sa shabu, sa pangalan ni Jesus, pagkabulag, pagkabingi, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lahat ang uri ng makaramdaman, gumaling kayo. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hindi mo na kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Be spiritually blessed in Jesus' name. Complete healing and deliverance I pray right now. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong mga kamay, maminamahal. Iwagayway ang mga kamay bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Huwag mag-alinlangan. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Taas ang dalawang kamay. Buong puso, buong kaluluwa. Habang inaangkin ang katugon ating mga dalangin, sumigaw ng 3 beses. Malakas. Talagang para ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon ang pasasalamat. Sabay-sabay, 3 times jump and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever, ever. Habang ginanda ang ating Holy Supper, maminamahal, mga katas ng ubas at ang mga tinapay, at ibinibigay pagkataon sa ating beloved Elder Brother Alvin, para tayo pangunahan. Praise God. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamanap na Jesus. Gabay po sa ating beloved ordained preacher ko yung Bukunyer. Habang ipinamamahagi po ang katas at ang ubas. Amen. Tayo po ay umawit. Nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko.
kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila isinaysay ko ang dakila pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga lataya, tubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang pananong ko. Nilibag, inalimura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di pa dapat lang na ikaw, Jesus, ay aking paglingkuran, kahit layuan man ako ng buong sanlibutan. Magtanas man ng pag-uusig at ng kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matatalikdan. Hindi mabilang ang mga lataya, bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumali ang panalong dugo. Nilibag, inalimura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo ay isang hangdusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga lataya at bubog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumali ang banal mong dugo. Nilibag, pinalimura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Praise the Lord. In the name of Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal. Ang ating pagsasalu-saluhan, mga minamahal, ito po ay tinatawag na Holy Supper. Ang Holy Supper po, mga minamahal, iba, sa isang buwan tayo po ay nagdaraos upang alalahanin ang ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos, Diyos na mapagpakumbaba, iniwanan ang kanyang trono sa langit, nagkatawang tao upang tayo pagsilbihan, mga minamahal. Ang hari ng mga hari, Panginoon na mapaynoon, lumikha ng langit at lupa, pinagsilbihan tayo na kanyang mga nilikha, mga minamahal. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat na narito, maging ng buong sanglibutan, sinasabi ng banal na kasulatan, iniibig ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inalagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan,
at umupo sa kanan ng luklukan ng mahal ng Diyos, mga minamahal. Binaliwala ng ating dakilang Diyos ang kahihiyan, mga minamahal. Ang mahal na Pinoon, ininsulto. Diyos ng hari ng mga hari, lumikha ng langit at lupa, mga minamahal. Yung kanyang nilikha, dinuraan pa sa mukha, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Yung lumikha, yung naglumikha sa atin, mga minamahal, at yung nilikha ng ating dakilang Diyos, siya po yung nagpahirap sa ating dakilang Diyos. Hindi basta-basta ang naranasan ng ating dakilang Diyos. Siya'y nilalatigo, mga minamahal. Pinahirapan ng ating dakilang Diyos. Bawat hagupit ng latigo, bawat tama ng latigo sa katawan ng ating dakilang Diyos, pag ito po ay hinihila, sumasama ang laman. Sumisirit ang dugo, mga minamahal. At bilang pag-iinsulto pa sa ating dakilang Diyos, kinurunahan pa siya ng tinig. At yung krus na napakabigat, mga minamahal, yung kasalanan natin, pinasan ng ating dakilang Diyos. Napakalayo, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, pagod na pagod, gutom na gutom, uhaw na uhaw. Subalit binaliwala yan ang ating dakilang Diyos dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya aalalahanin natin ang bagay na ito, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Holy Supper, ito po ay sagrado, mga minamahal. Banal, kaya tinawag na Holy Supper. Kaya sinasabi ng unang Korinto, Kabanatay 11, 27 hanggang 28. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kahit bago tayo sumalo, mga minamahal, amen, tiyakin po muna natin sa ating sarili. Siyasatin po natin yung ating mga sarili, mga minamahal. Kung meron tayong laban, amen, may ating kapatid, meron tayong tampo, may galit tayo. Kahit sino man na narito, amen, meron tayong nagawa na kasalanan, inililihim natin sa ating kapwa. Sa mahal na Pinoon, wala po tayong maililihim. Lahat ay hayag sa kanyang paningin, mga minamahal. Kung meron tayong galit sa ating kapwa, lapitan natin. Humingi tayo ng tawad sa kanya, mga minamahal. Amen. Meron tayong pagkakasala, mga minamahal. Amen. Nagawan tayo ng hindi buti, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, matuto po tayo magpatawad. Amen. Kung paano tayo pinatawad ng ating dakilang Diyos sa ating mga kasalanan, ganoon po, kailangan tayo magpatawad. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, ang ating Ama na nasa langit, hindi rin tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Sa mga baguhan po, mga minamahal, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na after ng gawain kayo magpabautismo, huwag pa po kayo sumalo, mga minamahal. Subalit kung kayo nakapagdesisyon na pagkatapos ng gawain magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, pwede na po tayo sumalo, mga minamahal. Amen. At bago po tayo magsagawa ng ating banal na hapunan, tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na kay Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, maraming po salamat sa kabutihan mo po sa bawat sa amin, mga Pinoon. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. At maging sa aming mga kahinaan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, umalang Pinoon. Ugasan mo po kami. Linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo.
Gawin mo kaming karapat-dapat sumalo sa banahal na apunan malapay noon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong daling bilabunador by Evangelist Pastor Welly Israel Almeida. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanata po ay 11. Sa talata po, mga minamahal, ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay po natin kainin ang tinapay, mga minamahal. Muli sa aklat po ng unang Korinto, kabanatay 11, sa talatay 25. At gayon din naman, hinawakan na ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ng sabay-sabay, mga minamahal. By His wounds we are healed. 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 Maraming salamat po, malapay ninyo. Napakabuti mo, malapay ninyo. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. And by His wounds we are healed. And by His wounds we are healed. By His wounds we are healed. Thank you so much, Dennis. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po muna natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord!